Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nasa 200,000 trabaho para sa mga manggagawang Pilipino ang binuksan ng gobyerno ng Austria. Sa bisa ito ng Memorandum of Agreement na nilagdaan sa pagitan ng Department of Migrant Workers at Austrian Federal Ministry Labor and Economy ng Austria. Kabilang sa mga sektor na bubuksan sa Austria ay ang healthcare, construction and engineering, information technology, at tourism and hospitality. Samantala, simula mamayang hating gabi, naka-full alert status na ang Philippine National Police kaugnay ng gaganaping barangay at SK elections sa Lunes. Ayon kay PNP Chief Benjamin Acorda Jr., sa ilalim ng full alert status, paigtingin ang pagbabantay sa seguridad upang matiyak ang maayos at mapayapang halalan. Sa pinakahuling tala, umabot na sa 26 ang mga krimeng may kaugnayan sa eleksyon. Sa kabila nito, tiniyak naman ng PNP na kontrolado ang sitwasyon sa bansa. Sinampahan ng reklamo sa tanggapan ng Civil Service Commission ang ilang kasalukuyan at tumatakbong punong barangay at kagawad sa Quezon City dahil sa paggamit umano ng mga resources at mga empleyado ng barangay sa kanilang pangangampanya. Kabilang sa mga inireklamo, si Barangay Kaligayahan Chairman Alfredo Freddy Rojas, mga tumatakbong kagawad na sila Perla Adea, Arnel Gabito at iba pa. Ayon sa complainant na si Ray Miranda, nakasama ng grupo ni Rojas ang ilang kawani ng barangay na nangdidikit umano ng election paraphernalia at ginagamit pa umano ang service vehicle ng barangay sa pangangampanya. Base sa joint circular ng CSC at COMELEC, mahigpit na pinagpapawal ang paggamit ng mga empleyado ng pamahalaan kahit sila ay permanente, temporary o contractual tuwing eleksyon. Wala pang tugon ang kampo ni Rojas hinggil sa naturang reklamo. Samantala, alamin naman natin ang iba pang balita mula kay Jessie Atienza ng PTV Cebu. Daghang salamat Audrey ug maayong adlaw. Naval Forces Central sa Philippine Navy gisaulog ang ilang ika-46 nga anibersaryo. Wa si piyata sa pinakataas nga opisyal sa hukbong pangdagat sa Pilipinas ang pagduol sa Naval Forces Central atol sa ilang anibersaryo. Gila sa Philippine Navy ang mga opisyal, mga enlisted personnel o mga stakeholder nga nakatabang sa mga programa sa Naval Forces Central alang sa publiko. Gibendisyonan sab ang bagong kahimanan, mga sakyanan o ang bagong gipaayong gymnasium sa Naporsen nga naguba humanigo ang bagyong Odette. Samtang sa laing bahin, Mactan Cebu International Airport Authority milusad na sa ilahang Oplan biyaheng ayos alang sa nagsingabot nga barangay og SK elections og kalag-kalag. Mismo ang General Manager sa Mactan Cebu International Airport Authority na si Julius Neri Jr. ang nangunay sa inspeksyon. Naka-heightened alert na sugod karong adlaw ang Mactan Cebu International Airport hangtod Nobyembre 5. Upat ka mga help desk sab ang gipwesto sa MCIAA diin mamahimong dangpanan sa mga mobiyahe kung doon naman sila mga pangutana bahin sa ilang biyahe o uban pa. Gibutyag sa kadagkuan sa Mactan Cebu International Airport Authority nga 100% na silang andam sa pagdagsa sa mga pasahero labi na sa local terminal alang sa nagsingamot nga piniliay sa barangay o SK lakip na ang adlaw sa kalag-kalag. Well, I just like to ask everyone to be a little bit more patient since it is really peak season and expect everything to be crowded. So, golden rule, do unto others as you would like others to do unto you. Pasensya gamay. And please, to be on the safe side, please come earlier than usual before your flight. And please give a little more time when you arrive to get out of the airport. At yan ang mga huling balita mula sa PTV Cebu. Ako si Jessie Atienza. Balik sa inyo, Audrey. Daghang salamat, Jessie Atienza. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow din kami sa Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang hapon.